Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito pang nakikita nyo sa screen ay walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Hindi po siya hindi po siya si Senator Marcoleta. Kasi napanood ko yung bubble gang kagabi. Nakakatawa talaga itong bubble gang eh. Ang tawag nila kay Marcoleta, Marcoleta. Tapos, ang tawag nila kay Jinggoy Espada. Saktong-sakto dun sa dun sa bagong labas na issue Jinggoy Espada. Kasi syempre, mahilig siya sa espadahan Mahilig siya sa espadahan Tapos, yung naman, yung isa, sino yun? Si Dismaya. Si Dismaya. Laging dismayado. Naalala ko lang, hindi po ito si Senator Marcoleta. Senator Marcoleta po. Ito po yung totoong senator. Hindi po yung sa bubble gang. Okay. So ito pinapaliwanag ni Marcoleta kung bakit niya ba pinipilit at minamadali na itong mga diskaya ay gawing o mapasailalim sa Witness Protection Program. At the same time, gagawing state witness. Di ba, alam naman natin na hindi po yan pinirmahan ni Senator Tito Soto. Kasi nga, hindi po siya kumbinsido na totoo itong sinasabi ng mag-asawang diskaya. Kasi paano mga gagawing state witness yung dalawa na nagsasabi nga ng totoo. Sabihin na natin nagsasabi ng totoo, pero hindi kumpleto. Meron pa rin siyang pinagtatakpan. So, sabi ni Senator Tito Soto, hindi pwede. Hindi naman ako papayag na loko-lokohin tayo nito. Biruin mo, under Witness Protection Program, gagawin natin state witness, tapos sinungaling naman. Kahit si DOJ Secretary Remulla, hindi rin sang-ayon na mabigyan ng Witness Protection Program itong dalawa. Kasi, kung ikaw ay most guilty, bakit ka nga gagawing state witness? Mas maganda pa nga sanang gawing state witness etong si Bryce Hernandez kaysa dito sa mga diskaya. Kasi may selective selective amnesia Pinipili niya lang yung mga babanggitin niya Nilampasan nga yung 2016 hanggang 2022. Ayun yung panahon na talagang siya ay nagkamal ng malaking pera, doon siya yumaman. O bakit niya binabanggit? So, ayun po yung issue, kaya hindi po pinirmahan ni Tito Soto yung request ni Marcoleta na na gawing sumailalim sa Witness Protection Program etong mag-asawang diskaya. So ito po yung press ko niya, nagpaliwanag siya. Nagpaliwanag siya para syempre masabi niya yung side niya, bakit nga ganon ang gusto niya mangyari. Ito mga kababayan, panoorin natin itong press ko ni Senator Marcoleta. Yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po, upon his express consent, ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. So yun po yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the Senate President. Hindi nga po niya in-approve, kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya in-approve, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya ay ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon
under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganun ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Pati yung kanyang, deputy undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro Biyernes hanggang Sabado. Sinasabi ko sa kanya yung maaaring merong lumabas sa mga contractors na kasangkot dito sa aming pag-iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng feelers na maaaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional immunity. Ang sabi naman nung Yusek Cadiz, mabuti po kanya i-refer ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tamang-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boying Rimulya, matalik kong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Alam mo naman. Oo, remind ko lang mga kababayan, matagal sila nagkasama dun sa sa Congress, sa House of Representatives. Sila nga yung magkasama sila Gigil na gigil sila na patayin yung yung franchise ng ABS-CBN. So mag-best friend, kumbaga magkakilala close kasi 'di ba sila yung bumanat? Si Marcoleta, ito si Boying Rimulya. Sino pa ba yung isa? Alimutan ko yung isa, yung merong networking. Alimutan ko Pero sila yung yung pumatay sa sa franchise ng ABS-CBN. Kaya totoo yung sinasabi ni Marcoleta na magkaibigan sila. Kanya ang Senado ay kabatakan natin yan, lalong-lalo na sinusulong natin yung Whistleblowers Act. Sige, kanya panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala, malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya mapa sa ilalim itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit ginawa yon. Nagpahayag ng gano'n ang ating Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga Diskaya kung sakasakali? Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga Diskaya, meron po kami dokumento Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga Diskaya. Okay, merong dokumento. Totoo, merong dokumento. Pero ang hiniling daw ni Marcoleta, yung dokumento from 2022 to 2025. Ay lang ang tanong namin. Bakit yun lang? Bakit hindi sinama yung 2016 hanggang 2022? Diba? May dokumento naman sila pero sabi ng Diskaya, yun lang po hiningi sa amin bakit ganon? Ayun lang tanong namin, Senator Marcoleta, bakit yun lang ang hiniling mo from 2022 to 2025? Bakit hindi sinama yung 2016 hanggang 2022? Diba?
ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil degree by consanguinity or affinity ay nasa threats, tinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin, takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Okay, ito tanong lang. Bakit si Bryce Hernandez hindi rin bigyan ng witness protection program? Kay Diskaya, masyado yung siyang pinoprotektahan. Pero si Bryce Hernandez na naglabas din ng resibo. Mas marami pa nga inilabas si Bryce Hernandez kaysa dito sa mga Diskaya eh. Inconsistent pa nga yung sinasabi ng mga Diskaya, pero kay Bryce Hernandez naglabas pa siya ng kung ano-ano. May picture, may talagang conversation. Ba't hindi nyo siya gawing witness, hindi nyo siya gawing state witness, hindi nyo siya bigyan ng witness protection program? Dahil ba kakampi ninyo yung tinuturo ni Bryce Hernandez? Nasa alanganin, nasa pangarib din buhay niya. Nilagay pa nga doon sa Pasay City Jail. Di mas nalagay sa alanganin yung buhay. Bakit hindi nyo kayang protektahan si Bryce Hernandez gawing state witness? Itong si Diskaya, gustong-gusto niyo, pinipilit niyo na ilagay diyan sa witness protection program. Pwede naman di ba? Pwede naman si Bryce Hernandez. Mukhang mas marami pang alam si Bryce Hernandez kaysa dito kay Diskaya eh. Dahil mas mayaman lang si Diskaya. Ewan ko. Enforcement. Sa Section 10 sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo ang kanyang testimony, isa sa requirement yun na sila they are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng krimen involving moral turpitude. So makikita po ninyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po, sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagkat yun ang kailangan para sila'y mailigtas. Okay. Sir, kaya nyo ba siya ini-apply sa Witness Protection Program? Sa tingin nyo ba, nagsasabi ng totoo yung mag-asawang Diskaya? Kasi may mga observation na parang selective ang kanilang pinangalanan yung samantalang year 2016 pa, as early as 2016, nag-DDPWH projects na sila. Pero parang wala siyang pinangalanan doon sa... Yung tanong mo kung pinaniwalaan ko? Yung kanyang mga sinabi. Kaya that's beside the point eh. It's not for me to render judgment doon sa kanyang sworn statement. Yun ang kanyang sworn statement. At sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay namin dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntaryo niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yon. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will form part of the proceedings. Na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment doon sa sworn statement. Dapat hindi po ganun eh. Wala po kaming karapatan husgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag
ng kanilang saloobin may kinalaman sa pag-iimbestiga nito. Pero sir, yung decision nyo na gawin siyang state Hiningi witness, po niya yun. At nasa batas po na kinakailangang ibigay sapagkat nanganganib nga yung buhay niya sang-ayon sa kanilang bahay. Nakikita ko rin po, sa tahanan nila, pinagbababato sila. Ano po ang gagawin ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision nyo, sir? Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement. Nung ibigay nila sa akin yon, gabi ng linggo, nung makuha ko yung in a sealed envelope, wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng alas 9, doon ko inihayag yung sworn statement. Hi, sir. Sir, Mean po from TV5. Sir, I Yes, need to ma'am. ask this, ha. Kasi yung sinasabi, kaya daw po ang bilis ninyong inirekomenda maging state witness, nagkaayusan na. Nako, Would you want Sino to po comment? nagsabi nun? Sir, yun yung mga nag-circulating among netizens, sir, nung time na lumabas yung letter na... Sana po merong nagsabi talaga kasi mahirap mag-speculate ng ganun. Nilabas, nagmadali po ako. Ako po, sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung, yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At hiningi po nila at sa aking palagay po ay nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. Ayokong ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong nyo sa akin ngayong umagang ito. Sir, since malinaw at matibay po pala yung sandigan kung bakit nyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new Blue Ribbon Chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung Discayas? Alam ko po, alam niya ang tuntunin ng ating mga batas. Iyon po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision. Sino-sino ang pwedeng mag-apply. Ang requirements po, sila po ba ay covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok do sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, baka mamaya sinasabi nila, may pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin na pwedeng mag-judge. Not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge. Sapagkat alam ko yung mga Diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo na yung ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ito, binabanatan niya na si Tito Sen, mga kababayan. ko kayo pinatawag sa isang press con. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Shackles, nakalagay. So useless. Unang-una po ako, wala akong in-insinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang in-insinuate ng isang babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po ninyo yun. Pinipilit po ba nila sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Chicky Vergel, Cheryl Cosim, SP Soto, may suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Sir, isa na lang from my end. Sir, yung doon lang sa Camp Crame, sabi nyo sablay na binalik doon si... Okay. So, yan mga kababayan yung tungkol doon sa mag-asawang Diskaya. So, parang lumalabas, si Marcoleta lang ang kumbinsido na gawing state witness itong mga Diskaya. Kasi kahit ang sinasabi ni Marcoleta, kahit nagsisinungaling itong mga Diskaya,
pwede pa rin itong gawing state witness at gawing ilagay sa ilalim ng Witness Protection Program. Ayun lang ayun lang yung gusto niyang sabihin eh. Kasi, di ba? Yung mga tao, hindi naniniwala kay Diskaya. Pamali-mali. Iba sinabi niya sa Senado, iba yung sinasabi nila dyan po sa House of Representatives. Tapos kulang pa yung testimonya. Putol. Yung panahon ni Duterte, hindi nila sinama. Tapos kumbinsido pa rin si Marcoleta na kinakailangan ilagay sa Witness Protection Program. Gagawing state witness. Paano mga gagawing state witness? Kung nga sa umpisa pa lang nagsisinungaling na. Inconsistent, kulang-kulang ang sinasabi. Piling-pili, pinipili niya yung mga binubulgar niya. Oh. Pwede pala yon kay Senator Marcoleta. Ayun ang lumalabas. Pwede pala yon. Kunyari ako, nakasama ako sa krimen. Oh, malaki kinita ko, halimbawa. Oh, tapos ngayon, syempre, merong mga mananakot sa akin, may death threat. Pwede na pala ako mag-apply ng Witness Protection Program. Oh, dahil hindi naman titingnan kung sinungaling ako o hindi eh. Kasi ayun daw ang nasa batas. Sabi ni Senator Marcoleta. Ganun ba yon? Dapat baguhin nyo na yung batas nyo. Diba dapat baguhin nyo yung batas na yan kasi baka gamitin pa yung pagiging state witness, gagawing sa ilalim ka sa state sa Witness Protection Program, baka gamitin yan. Tapos ituturo lang yung mga gusto niya ituro, pagtatakpan niya yung gusto niyang pagtakpan. Anong klaseng batas yan? Oh. Diba? Si Bryce Hernandez, ba't hindi nyo nga, sige nga, kung pareha sila ng sitwasyon may banta sa buhay ni Bryce Hernandez, ba't hindi nyo gawing state witness si Bryce Hernandez? So hindi ako kumbinsido talaga na gawing state witness o mapasailalim sa Witness Protection Program itong mga Diskaya. Kahit si Tito Sen ayaw, DOJ ayaw, mga kababayan natin ayaw. Si Marcoleta lang ang may gusto. Dahil nasa batas daw. Parang may mali dun sa batas. 'Di ba? Kasi ang sabi, yung katotohanan nung sworn statement ay korte na raw ang magpapatunay kung nagsisinungaling o hindi. Ginawa mo na nga state witness nagsasalita na siya Di parang kumuha ka ng ng witness na na hindi talaga totoo. Dapat reliable. 'Di ba? Anong klaseng state witness yun kung mamimili lang siya? Kung ano iutos sa kanya nung ilang miyembro niya sa Blue Ribbon, ayun lang ang sasabihin niya. Yung iba, hindi, itatago niya. Pangit yung ganon. Nag-state witness ka pa. Kung pili lang din ang ibubulgar mo. Diba? So, ayan mga kababayan yung paliwanag niya. Hindi talaga ako kumbinsido Kahit pa sabihin ni Marcoleta, nagpaliwanag siya na yun ay nasa batas, parang hindi ako kumbinsido. Parang siya lang ang naniniwala kay Diskaya. Karamihan sa ating mga Pilipino, hindi. So para sa akin, tama pa rin itong pagtanggi ng DOJ at ni SP Tito Soto na hindi pirmahan yung application o yung request si Marcoleta na gawing state witness at mapasailalim sa Witness Protection Program itong mga Diskaya. Wala talaga akong tiwala sa mga yan. Okay, so yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.